dapat maganda ka. So, dapat pa talaga gano'n. Dapat sexy ka, char. So, hindi gano'n. So, paano padamihin yung customer natin? So, number one is be friendly. Pero wag naman masyadong attach. Kasi, syempre, alam nyo na, pag masyadong friendly yung customer at masyadong ka rin friendly, for sure, next nun, uutangan ka na. So, ano lang, with limits. So, dapat be approachable, be courteous. So, mag-greetings ka, good morning, hi, hello, ganon. Tapos, pagkatapos bumili, thank you. So, gamitin natin yung pagiging plastic natin, charis. So, hindi, joke lang yun. So, ganon lang talaga. Dapat be courteous and be polite. Hindi yung asal, pangit yung asal mo, pangit yung approach mo sa kanila. Kasi, syempre, kahit ikaw naman, bibili ka sa isang tindahan. Pag pangit yung ugali ng tindera, syempre, bibili ka pa ba? Ayaw mo na bumalik doon. Kasi, syempre, ang pangit ng ugali, pangit na nga, pangit pa ugali, diba? So, ganun lang. So, dapat be friendly kahit sometimes inis na inis ka na kasi iba't iba naman talaga ang klase ng customer. Meron talagang nakakairita. Pero sige, patience is a virtue. So, wag na lang patulan kasi may stress ka na lalo kapag papangit your waist. Tatanda pa yung mukha mo. So, ganun lang yun, no? Next is, number one is be friendly, be courteous, and be polite. Ganun lang yun. And next is, dapat availability ng stocks mo. Kasi, pag available, meron kang ganito. Pag nagtanong sila, meron kang ganyan. So, babalik-balik na yan. Hindi yung pag nagtanong, wala ka. So, ano pang babalikan? So, ang nasa isip nila, kung na tayo bumili dyan, wala namang ganito, ganyan, ganyan. So, dapat availability, meron talaga. And, next is yung pricing mo. Dapat yung price mo hindi ganun kataas sa competitor mo. Dapat level lang sila. Kung pwede mong, i-lesser konti para babalik sila sa'yo much better. Yung hindi ka naman nalulugi ha, yung sakto lang. And tsaka, maghanap ka ng mga items na wala sa ibang competitor mo. Like, yung unique na items. For example, sa tindahan ko. So, meron pa namang vacant sa harap ng tindahan ko. At saka, binabayaran ko din yung space, di ba? So, yan. Kita niyo yan. Nagbibenta ako ng mga dry goods items. Like, consider ang mga ukay. So, nagbibenta din ako ng ukay. So, at least, kung konti lang yung sales ko dito sa aking grocery, at least meron pa ako ng ukay, may bags, may chinelas, may mga sapatos ng bata, at saka meron din konting school supply. So, ganun lang yun. Sa pagtitinda kasi at sa pagninegosyo, diskartihan lang yan. Hindi kasi puro bigas at saka puro grocery lang. So, yun lang yung pinag-uusapan natin sa araw na to. And see you sa ating next vlog. Bye-bye!